mapantayan ang kanilang kagalakan sa araw na ito dahil nakita nila ang isa sa kanilang mga anak, isa sa kanilang mga mahal sa buhay ay kabilang sa mga taong kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapalad po tayo dahil sa loob ng napakaraming tao na naniniraan dito sa daigdig ng mga Muslim, kabilang tayo sa biniyayaan at binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq upang mairaos, upang mapili bilang mga pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahlina ala al-ard, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pamilya dito sa balat ng lupa. Mantakin nyo, ano bang susunod sa karangalan na mapabilang ta sa pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bawat isa sa atin ay inaasam-asam natin na mapabilang tayo sa mga sikat na mga tao, sa mga well-known person, sa mga celebrities. Subalit, wala nang hihigit pa na ikaw ay napabilang sa pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa balat ng lupa, ito ay ang Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Ang mga taong sila ang nagsasabuhay ng banal na Quran. Sila ang nagsasaulo, nag-aaral, nagpapalaganap, nagpapanatili sa pagtangkilik sa banal na Quran. Sila ang mga taong pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala at kinagigiliwan niya ang mga ganitong tao. Kaya, sapat na ito mga kapatid, na ma-encourage tayo. Sapat na ito na magiging motivation sa ating lahat at pagsumikapan kung paano tayo mapabilang sa pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga tao na gusto nila angkinin ang mga sikat na mga tao. At kanila ba itong ipinagmamalaki? Ito pa kaya ang hindi natin may pagmalaki na si Allah mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagsasabi na kabilang tayo sa pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo na mga kapatid namin, mga ali namin na nagsasaulo at nagsasabuhay ng Quran, batid namin at nararamdaman namin kahit hindi ninyo sabihin, kahit hindi ninyo ipahayag, batid namin kung ano ang inyong pagsusumikap. Batid namin na kayo ay patuloy na nagpupursige at patuloy na lumalaban sa anumang hamon ng pakikibaka ng bawat isa sa inyo upang makamit ang inyong dakilang layunin na mapasaulo at maisabuhay at maipalaganap sa sangkamusliman ang banal na Quran. Subalit, huwag tayong tumigil, huwag tayong mag-stop, huwag tayong hihinto. Magpatuloy tayo sa kung ano ang meron tayo at hindi tayo pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Gumawa kayo, magsumikap kayo, at ipapakita sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bunga ng inyong pagsusumikap. Maaaring sa susunod na mga henerasyon, sa susunod na mga panahon,
Kayo na mga kapatid namin na nakaupo ngayon sa inyong kinaupuan, kayo naman darating ang panahon kapag hindi kayo titigil sa inyong pagsusumikap, darating ang panahon na kayo naman ang titingalain dito sa entablado ng umma dahil kayo ang magpapalaganap at mangaral ng banal na Quran na kitab nating lahat na mga Muslim. Ako'y naniniwala at malaki ang tiwala ko sa inyo, lalong-lalo na yung may mga kapatid, mga ali na nakakatam ngayon. Marahil na pagtagumpayan ninyo ang isang hagdan sa yugto ng inyong mga buhay sa pagsasaulo ng banal na Quran. Subalit, sa bawat tagumpay na inyong makamit, alalahanin ninyo, at sinasabi ko ito sa inyo na may pagmamalaki, na malaki ang tiwala ko sa inyo. Ihanda ninyo ang inyong sarili, mga ali, sa susunod pang hamon ng mga taong nagsasaulo ng banal na Quran. Hindi basta-basta ang dikit sa inyo. Hindi basta-basta ang nakaatang sa inyong mga balikat. Dahil kayo ay mga ginampanan na ninyo ngayon. No? Yung mga nakakatam, yung tinatakrim ngayon. Meron ba ustad nakakatam ngayon? Oh. Yung tinatakrim, nire-recognize ngayon. Sa panahon na kung saan inabot ninyo ang ganyang yugto, ganyang status, tandaan ninyo mga ali na ginampanan ninyo ang isa sa napakalaking responsibilidad. At tandaan nyo rin na sa bawat pagsubok sa inyong pagdadaawa sa pagsasabuhay ng banal na Quran, ito ang magdidikta sa inyong lakas na pananampalataya at magdidikta, huhubog sa inyong pagkatao upang totoong maging hafiza, may pagmamalaki hindi lang ang inyong mga magulang, hindi lang ang Markaz Khadija, hindi lang ang Soksargen Region, bagkus maipagmamalaki kayo ng Umma Islamiyah. Hindi hingit sa inyong kaalaman. Isa sa ating mga kapatid, si Al-Hafidh Muzahir dito, Masya Allah, kapag titignan ninyo ang kanyang buhay, katulad ninyo siya, nagsimula na nagsasaulo ng Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Nagsimula siya na nahirapan kung paano basahin ang Surat Al-Fatiha. Ngayon, sino siya ngayon? Ano ang kanyang katayuan ngayon? Nakilala ba siya dito lang sa Pilipinas? Hindi. At marahil ay alam nyo. Mga kapatid, hindi man natin pinapangarap ang katanyagan sa pagsasaulo ng Quran. Subalit, kapag tayo ay mag-ikhlas, kapag tayo ay may sincere na paniniwala sa Allah, at mayroon tayong determinasyon, yan ang sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na tilka, yan ay ang bushra al-ajila, yan ay biyaya na dito pa sa mundo ay binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang nagtangkilik ng banal na Quran na sila ay napaliwara. Wala tayong alam sa mga history na nagsabuhay ng banal na Quran na sila ay napariwara. Wala po. Subalit, unang-una na binibigay sa kanila ni Allah ay ang pagkagiliw ng dakilang lumikha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, kapag binasa sa inyo ang banal na Quran, kapag binasa sa inyo ang banal na Quran, fastami'u, makinig kayo. Wa ansitu,
tahimik kayo, makinig kayo ng may taimtim na pakikinig. Pakikinig na may kalakip na pagmumuni-muni sa mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganong kalagayan, makukuha niyo ang habag, ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal na yan, mga kapatid, ay yan ang matagal at inaasam-asam, pinagsusumikapan nating mithiin kung paano natin makuha ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang pag-aalinlangan na ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalakip nito, ang reward nito, ang biyaya nito ay ang pinapangarap ng bawat Muslim dito sa mundo ay ang surga, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, dahil andyan na sa inyo ang Quran, kabilang na kayo sa nagsasaulo o nakasaulo ng Quran, ano ang nararapat sa atin? Nararapat sa atin ay ito'y ating pakaingatan. Dahil biyaya ito na hindi basta-basta biyaya na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na sinabi ni Ibnul Qayyim al-Jawziyya sa kanyang kitab, sinabi niya, wa in kunta fi ni'matin farriha, wa in kunta fi ni'matin far'iha, fa innal ma'asi tazilun ni'ami. Kapag ikaw ay nagtatamasa ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, far'iha, ito'y iyong pakaingatan. Magpasalamat ka na may kalakip na ikhlas. Matuwa ka sa iyong sarili dahil nakamit mo ang pagpupunyagi ng hindi binibigay sa pangkaraniwang nilalang. Far'iha, pangalagaan mo ito. At alalahanin mo, sabi ni Ibnul Qayyim, fa innal ma'asi tazilun ni'ami. Tandaan mo na ikaw na nakasaulo ng Quran, palagi mong pagkatandaan na ang paggawa ng taliwas sa kautusan ni Allah, ang paggawa sa mga muharramat, ang patuloy na paggawa, pagsasalita, o pagsabuhay sa mga muharramat, ito ay nakakapawi at nakakaalis at mawawala sa iyo ang biyayang iyong tinatamasa. Kaya nga, sinabi sa mga awit na ginawang makata, ito'y isang mga salawikain na ginawang awit, kayfa takunu an takuna hafidan wa kitabu rabbika fil fuadi umazzaqa. Paano ka maging ganap na totoong hafid o hafida kung ang banal na Quran, ang kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong puso ay mumazzaq? Wala, hindi nagiging hindi mo yun napapakinabangan. So, pangalagaan natin mga kapatid, mga ali, mga estudyante namin. No? Kung meron ng mga estudyante na nagsasaulo ng Quran na nandito ngayon, hindi basta-basta ang nakaatang sa inyong mga balikat, dahil yan ay wadhifatur rusul. Yan ay ang mga gawain ng mga ambiya, mga propeta na pagpapalaganap sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa kitab na Mahabbatu Rabbul Alamin, Muntaha Ghayatul Muhibbin, na mayroong mga sitwasyon o mga palatandaan na kapag ang tao na nagsasabuhay ng Quran ay tunay na kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin mga kapatid na hindi lahat ng mga nagsasaulo
or nagsasabuhay ng Quran ay pinapakinabangan nila ang hiwaga, miracle ng banal na Quran. Hindi po lahat. Bagamat ito'y iilan lamang sa mga taong pinili at pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halul abdil muhibbi ma'al Quran. Ano yung kalagayan ni Quran sa taong kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ay babanggitin ko ang iilan at sana ay magiging challenge sa inyong lahat na mga kapatid, lalaki man o babae na nagsasaulo ng banal na Quran. Ano yung kalagayan niya? May mga nabanggit ng mga ulama na inilang kalagayan ng taong kinagigiliwan ni Allah sa pagitan niya at ang pagitan ng Quran. So, babanggitin natin ang ilan at evaluate natin ang ating sarili. Especially na pinaparatingan ko sa mensahe na ito ay ang mga taong, mga anak natin, mga kapatid natin na nakasaulo or tinatakrim natin ngayon. Una, na sinabi ng mga ulama na katayuan ng Quran, kalagayan ng Quran sa taong pinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ikbalul abdil muhibbi ala kitabillahi ta'ala biqalbihi. Yan yung una. Malalaman mo kapag ang taong nagsasabuhay ng Quran ay andoon sa kanya yung habag at pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag makita mo sa kanya ang unang kalagayan. Una, madali sa kanya ang pagtanggap sa anumang kautusan o anumang ipinagbabawal ng banal na Quran at tinatanggap ito ng kanyang puso. So kayong lahat na nakaupo ngayon, bawat isa sa inyo, tanungin ninyo ang iyong sarili. Sa pag-aaral nyo ng Quran, sa ilang taon na pagsusumikap nyo, siguro naman sa markas, hindi ko isipin na hindi itinuturo sa inyo ang tafsir o ang ibig sabihin ng kahulugan ng Quran. Tanungin ninyo ang sarili nyo ngayon. Ang banal na Quran ba, kapag nakakarinig tayo doon ang ipinag-uutos, nagagawa ba natin ito sa abot ng ating makakaya? Kapag nakakarinig tayo ng mga ipinagbabawal sa banal na Quran, automatic ba na iniiwasan natin ang mga ipinagbabawal sa Quran? Kapag sinabi niyong oo, kabilang kayo sa mga taong kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ang makita nila'y sinasabuhay nila ang Quran, subalit hindi yun nagiging pakinabang sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bakit hindi nila minumuni-muni ang banal na Quran? Hindi nila ito pinapag-aralan. Bakit? Dahil ba sarado ang kanilang mga puso? So yun, buksan natin ang ating mga puso, mga kapatid, mga mulit, mga estudyante na nagsasaulo ng Quran at nakasaulo na ng Quran. Buksan natin ngayon ang ating mga puso na tanggapin natin si Quran ng walang pag-aalinlangan. Sinabi sa banal na Quran, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Sinabi doon sa banal na Quran na sabihin mo, Muhammad, sa mga taong mu'minat, mga babaeng naniniwala sa Allah, na ibaba nila ang kanilang mga paningin. Huwag silang titingin sa mga hindi halal sa kanila. Nagagawa ba natin yan? Or baka ikhlas lang tayo pag andoon lang tayo sa markas? Dapat, kung ano yung aral ng Quran ay tinatanggap natin sa ating mga puso. Alam ba ninyo si Ikrimah,
bin Abi Jahl. Si Ikrima bin Abi Jahl, nung panahon na nag-Islam na siya, Masya Allah, kinuha niya ang Quran at nilagay niya sa kanyang mukha. Pagkatapos umiyak siya, hindi lang basta-basta iyak na may kahalong sigaw, na may pagsisisi, at pinangako niya sa kanyang sarili na sa natitirang buhay na binigay sa kanya ni Allah ay igugugol niya sa banal na Quran. So, yun ang kalagayan ng taong kinagigiliwan ni Allah kapag ang Quran ay madali lang sa kanila ang pagtanggap ng mga aral ng Quran, kabilang yun sa mga nagugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa ala mujarradil hifz. Huwag lang tayong magdepende sa paghipag, pagtatasmi'. Huwag lang tayong magdidepende sa pagandaan ng boses sa pagsaulo ng Quran. Hindi doon. Kaya, isa sa layunin ng Quran ay liyadabbaru ayati. Papaano natin muni-munihin ang mga aya, mga verses na napapaloob sa banal na Quran. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aya, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah al-ayatu ila tamamiha. Sinabi ni Allah, si Allah ang bumaba ng mga kapahayagang mabubuting salita, yung banal na Quran. Bakit? Isa sa layunin niya ay upang lumambot ang mga balat at puso ng bawat nilalang na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag uwi natin sa ating mga bahay, doon mamimeasure kung ikaw ba ay kabilang sa kalagayan na ito na kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. O baka naman, porket nag-aaral ka sa Markaz at nagbabakasyon doon sa inyo, pag uwi mo, nagbuka ka ng senyorita, hindi ka na mautusan dahil nakasaulo ka ng Quran. Hindi ganun ang layunin ng Quran. Tayo. Kabilang mga kapatid sa kalagayan ng taong kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at marahil ay dito na ako magtatapos, ittisaqul abdil muhibbiti bitilab bi ayatil Quran. Yung bang binabasa nyo na mga ayat, mga adab, mga kaugalian, na turo ng banal na Quran, yun ba ang naisabuhay ninyo? Kapag ang sagot natin ay oo, kabilang tayo sa mga kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ang banal na Quran ay nag-certified na siya ay pinaka mabuting nilalang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikaw na Muhammad ang pinaka mabuti ang pag-uugali sa balat ng lupa. Nung tanungin ng Aisha radhiyallahu anha, ang sabi niya, kana khuluquhu al-Quran. Ang kaugalian na sinasabuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Maging mabuti tayo sa ating mga magulang dahil yun ang kautusan ng ating mga ang banal na Quran. Maging mabuti tayo sa ating pakikipagkapwa dahil yun ang kautusan ng banal na Quran. Maging mabuti ang ating pakikitungo, maging mutawagi, maging humble tayo dahil yun ang kautusan ng Quran. At ito'y isa sa mga kalagayan na kapag ito'y nagtatangi sa isang nakasaulo ng Quran, ay kinagigiliwan siya ni Allah. Hihilingin natin sa Allah na ang banal na Quran na sinasaulo natin at naisaulo na natin ay magiging passes natin sa pagpasok natin sa paraiso. Naway patawarin ni Allah ang ating mga magulang at igawad sa kanila ang korona sa araw ng paghukom na or mas malinaw pa sa araw na nakikita natin dito sa ating mundo. Hada wa nagtafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun ay si Ustaz Dato Larbi Kanunsya. Syukran Ustaz sa iyong napakagandang mensahe sa aming lahat. Before I proceed, let me welcome our acknowledging the presence of the Muslifa of Shu'unul Quran, women sector. At the same time, siya ang Muslifa ng Dar Ruqayya li Tahfidhil Quran fi Qismil Banat la ghayra illa Ustaza Jihana Abidin Lundog. And of course, sa mudira ng Darul Bayan li Tahfidhil Quran fi Qismil Banat, Ustaza Sagira Ali Alaman. Sabi nga ni Sheikh kanina ni Ustaz, katotohanan si Allah ay napakasaya, nagagalak sa mga taong bumabasa at nakamemorize ng Quran. Kaya naman, dumako tayo sa reading of last page of Surah Al-Baqarah wa Suratul Fatiha Al-Khatimat. Sa pagbabasa ng Quran, last page ng Quran, Surah Al-Baqarah at saka Suratul Fatiha Al-Khatimat. Ang unang makakapag-recite ay galing sa Barangay Lumatil, Gurong Abubakar, Maasin, Sarangani Province. La ghayra illa at-taliba al-hafidha Putri Jaya Jalil Amil. Falyatafaddal sa'adatuha mashkuran majura. Of course, ang kanyang guardian, parents, ay kasama po niyang nasa itaas ng stage. Sa kanyang ina or ama, or both sa kanila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran untuk bersuruh-suruh setia amanah si Al-Hafiza Putri Jaya Jalil Amin. And the next reciter I see Al-Hafiza Sheikha Buyuk Abdul Jalil from Barangay Lumatil, Purok, Laguna, Maasim, Sarangani Province. And of course, ang kanyang mga magulang ay kasama natin sa stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
رحمة كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran, jazakallahu khaira fid dunya wal akhirah. Ubah sumusunod sa tiyan ang mana si Al-Hafidha Sheikha Buyong Abdul Jalil. Ngayon, ang susunod na makaka-recite ng Surat Al-Baqarah, last page of Surat Al-Baqarah at saka Surat Al-Fatiha ay walang iba si Mariam Dalimbang from Barangay Ambalgan, Purok Tagumpay, Santo Niño, South Cotabato. أعوذ بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا